walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong New Year. So Happy New Year sa atin lahat ng bonggang-bongga. Alam ko buong mundo New Year na, no? So nag-New Year's na. Kasi yung mga nasa America, Latin America, ay tapos na rin yung New Year's nila. So ngayon ay New Year na ng umaga doon, 'di ba? So 'yon. And then ayun, ang saya lang. Kaninang umaga, simple lang, maaga ako nagising, syempre para alam mo yun, simulan natin yung ating taon na alam mo yung masigla. So maaga ako gumising, pumunta ako ng palengke. Tapos pagbalik ko, ayun. So nag-alay ako doon sa sa kabinilan ko ng flowers si Mama. And then, ano pa ba? Ayun, so umalis kami nino kanina after ng lunch. Tapos doon kami nag-lunch na sa Central World. And then after namin mag-lunch, pumunta kami ng temple, nanood kami ng sine. And then ayun, umuwi. Hindi na ako kumain pero sino kumain pa siya doon sa Central World. Ako parang wala akong gana kasi nabusog ako sa popcorn. Ang dami-dami kasi popcorn. So parang ayun din, isa din sa mga New Year's resolution ko. Syempre, yung magbawas tayo ng laki ng tiyan. Gusto ko naman maging maliit yung tiyan natin bago matapos tong taon na to, di ba? Yung tipong sexy ka na uli. Ganon. Hindi, kasi syempre, nagkakaedad na rin naman tayo. So, kailangan ingatan talaga natin ang sarili natin para iwas sa mga sakit. Ganon. And then, looking forward kung ano bang mangyayari ngayong taon na 2025. So, ayan na, chumika tayo ng bonggang-bongga. So, ang chika natin ngayon, syempre, pag-usapan natin yung MGI All-Stars. So, na-postpone nga to, di ba? Dapat mag-start siya sa last week nitong January. Kaya lang hindi siya natuloy. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung eksaktong dahilan. Wala bang mga candidates or parang ano ba. So hindi ko alam kung mapupush pa to. But let's see. Sabi naman nila magbibigay sila ng bagong updates etong buwan ng January. So, abangan natin yan. So, isa nga dito sa mga tinitingnan natin, since na bagong taon, so kung sino-sino mga ba ang mga makikita natin na sasali sa beauty pageant ngayong taon na to. So, noong last year, napakaswerte ng Pilipinas kasi talagang halos lahat ng inilaban natin. Masasabi kong sobrang lakas talaga ng Philippines nung nakaraang taon pagdating sa beauty pageant, di ba? So, kung iisipin mo, ang lakas ng lahat ng inilaban natin na halos nakarating talaga sa top 5, di ba? So, kung hindi man nag-top 5, top 8, o yon kasi di ba sa Miss World top 8 tayo, tapos doon sa may Miss Earth top 8 tayo. Pero okay lang yun, ang layo na rin ng narating ng pambato natin kasi kung iisipin ninyo, dito na lang sa Miss World ilan ba yung candidates dito? 120 candidates. Tapos, imagine mo, umabot tayo sa, di ba? Umabot tayo sa pang-8. So, not bad kung iisipin mo. Kaysa naman yung top 30 lang, di ba? Kaya, congratulations din kay Chris Nagravidas talaga. And then, bukod doon naman kay Miss Earth naman, ayun, nanginayang din ako doon. Akala ko nga makakarating sa top 4 yun eh. But not bad. Top 8 is good placement pa din, di ba? And then, ayun, yung ibang candidates natin, ang medyo malayo lang ang narating itong si Cyril Payumo. Kasi si Cyril hanggang top 10 ba? Sa top 20. Oo, hanggang top 20 lang. Hindi siya umabot ng top 10 dito sa sa Miss Charm. Nasayang naman. Hanggang top 20 lang siya. So, ayun na yung pinakamalayong narating na laban ng Pilipinas sa Miss Charm. Pero, the rest, ayun, halos lahat sila talaga nag-runners up o kaya nag-title. Ganon. At ganon din sa mga kalalakihan, In fairness din sa mga kalalakihan, nag-penetrate din talaga sila ng bonggang-bongga. Yung iba doon, first runner-up, yung iba doon ay title, di ba? So, yung iba,
runners-up sa Manhunt, di ba? Third runner-up tayo. Tapos dito naman sa Mr. Cosmopolitan, nag-first runner-up tayo. Tapos sa Mr. Friendship, first runner-up tayo. Tapos title tayo sa ibang sa pageant, male pageant. Yun. Kaya congratulations. So, syempre looking forward tayo sa bagong taon kung sino-sino nga ba ang mga sasali. Sino nga ba yung mga dapat nating abangan, di ba? So, ito na nga. So, punta tayo dito sa MGI All-Stars. Kahapon kausap ko si Gaisel regarding dito. And then, isa sa mga nakikita ko na eto inaabangan din talaga to ng lahat na gusto nilang sumali. Ito nga si Michelle D. Kasi 'di ba parang open siya sa mga hindi pa nananalo sa international pageant o kaya yung mga sikat na gustong mag-return, 'di ba? Sa pageantry. And then isa nga sa mga kino-convince natin yung si Michelle D. Kasi si Michelle D, sa totoo lang, parang feeling ko, pag sumali siya dito sa MGI All-Stars, magiging madali para sa kanya na maipanalo to. Kasi parang feeling ko, she's a popular. Tapos, kailangan talaga ng title. Pero parang feeling ko, 50-50 siya dito. Risky kasi ang pagsali niya dyan. Kasi kung iisipin mo, di ba? Parang ano ba, kakayanin niya ba talagang manalo dito? Paano yon? Naka-top 10 na siya sa ano. Buti sana kung sa Miss Grand International talaga siya sasali. Parang, pag dito kasi sa MGI All-Stars, hindi ko alam kung gusto niya. So, pero isa talaga siya sa mga kinukulit ng lahat na please join. Sana maka-join talaga itong si Michelle D. Marquez. Ako ha, kung tatanungin ninyo ako, potential siya ang manalo dito kung sakali man. Pero syempre, kailangan niya pa rin maghanda kasi hindi magiging madali ang laban dito. Saka, syempre yung pangalan ni Michelle D. ang iniingatan niya na paano kung maligwak siya dyan so sayang naman yung inano niyang top 10 placement sa Miss Universe, di ba? So, isa din yun sa mga factor na parang kailangan din. Siyempre sa career kasi ni Michelle D, na parang feeling ko hindi talaga siya basta-basta mapapasali sa mga ganito. Or kahit sabihin pa natin ang gustuhin man natin, siguro kailangan talaga pag-aralan, pag-isipan ng maigi. Kasi paano nga kung hindi manalo, di ba? Siyempre Michelle D na yan. So, hindi naman makakatulong sa kanya kung hindi siya mananalo dyan. Ang ending pa magda-downgrade para sa corona, di ba? Pero, magiging malakas yung laban niya kung sakaling magjo-join naman siya. Kasi syempre tulad nga na sinabi natin, malaki yung pangalan. So, dalawa lang yon. Sabi nga ni Michelle D sa interview niya, risky to. Hindi ko alam kung okay ba o hindi. Pero hindi naman daw niya sinasarado yung pintuan sa mga ganitong ino-offer sa kanya. And then, tignan natin, di ba? Kung sino-sino ba kasi ang mga sasali, ayun yung una. Tapos, kailangan ba talagang makipagbakbakan dito ni Michelle D para lang masabi na, wow, she's a great beauty queen? Di ba, kung tutuusin, dalawa na ang corona ni Michelle D sa national pageant sa Pilipinas. Kung i-consider natin si Michelle D na reyna talaga ha, dalawang corona na. Yes, wala siyang corona sa international pageant like Atisa Manalo, di ba? Pero kung iisipin mo, 3 corona si Atisa, 2 corona si Michelle D. Kasi, Diyos ko, sumali ng Miss World Philippines. Tapos sumali ng Miss Universe Philippines. Tapos nanalo siya sa 2 pageant na yan. So, reyna siyang maituturin. Hindi lang siya nagkaroon ng corona sa international pageant. And then, parang feeling ko, bilang top 10 sa Miss Universe at ilan ba top 12 sa Miss World. So, hindi biro yung isasali mo siya dito sa Miss Grand All-Stars, di ba? Kasi parang risky. Lalo na ngayon talagang yung pangalan ni Michelle D ay hindi talaga basta-basta yan. Kumbaga, mataas ang pangalan ng isang Michelle D. And then, ayun, looking forward na yun lahat na
ano ba ang magiging actions niya this year ba? Sasali ba talaga siya? Kasi 'di ba narinig na rin natin 'yan dati na gusto niya sumali sa Miss Grand International, 'di ba? Actually, hindi naman galing sa bibig niya, pero parang isa siya sa mga kino-consider natin na magiging candidate sa Miss Grand International. Tapos nagpaparamdam pa siya na hindi pa siya tapos, 'di ba? So tingnan natin kung magugulat ba siya, isa ba siya sa mga magiging candidates dito sa Miss Grand All Stars, or tingin ba ninyo kakayanin ba to ni Michelle din maipanalo yung pageant na to? And then, dapat nga bang sumugal si Michelle D bilang kandidata dito sa MGI All-Stars? So, ano guys ang tingin ninyo? So, mag-comment below kayo para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. Kung dapat nga bang sumali si Michelle D or hindi. Ayun. So, guys, ano guys ang tingin ninyo dyan? So, i-comment na ninyo yan. So, syempre maraming salamat sa lahat ng sumusuporta dito sa Samsam TV at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, syempre huwag niyong kalimutan na mag-subscribe and then i-click niyo na rin po yung notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.